A lot of controversy arises sa termino mismo ng libingan ng mga bayani. Pero sa totoo lang, hindi naman lahat ng nakalibing doon ay mga bayani. Kasi pwede namang sundalo, or, alam nyo, hindi ko po alam lahat ng nakalibing doon, no? Pero ang sabi niya, dahil malinaw na ang pangalan, libingan ng mga bayani, ang hirap naman na doon mo ilagay si Marcos na ganun ang naging sitwasyon. O, ang sabi rin ni Justice Leonen, kahit na raw malaki ang boto ni Pangulong Duterte sa nakalipas na halalan, hindi daw ibig sabihin na constitutional na daw kaagad ang mga desisyon o sinasabi nito. Kasi kung maituturing daw na constitutional ang lahat ng hakbang ng Pangulo, ang sitwasyon ay maituturing ng extreme democracy na kalaunay ay maaring mauwi daw sa anarkiya. Pero ito masyadong malayo na to, no? Pero siguro ang punto ni Justice Leonen ay bilang isang constitutional body ang Korte Suprema, may kapangyarihan sila na harangin ang anuman na sa pananaw nila ay pagkakamali ng Pangulo. Yun given na yun. Kaya nga nagpunta sa Korte Suprema ang mga nagrereklamo dito sa desisyon ni Duterte. And to be fair, that's why it's important na may matatakbuhan kang Korte Suprema. Huwag naman na maging obstructionist, no, ang ating korte, kasi ang mahirap naman sa lahat ng bagay, tatakbo ka sa korte, magpapa-TRO ka. May nanalong kontrata para sa 100, ipapa-TRO mo. May nanalo kang kontrata para sa isang tren, ipapa-TRO mo. Ayoko ng ganon. Pero halimbawa, issues like this, diba, that have nothing to do with industrialization, development, but these are moral issues wherein hati ang taong bayan. Malaki ang magagawa ng Korte Suprema para linawin sa taong bayan kung ano ba ang tama o mali. Because we have to remember, diba, hindi ako abogado, but it is not the letter of the law. It is the spirit of the law. Hindi porket nakalagay ang pwedeng ilibing sa mga libingan ng mga bayani ay nakaraang pangulo at sundalo ay literal na po yun. Hindi ganun po ang paggawa ng batas. Kumbaga, kung sabihin mo, let's say sundalo, pwedeng ilibing doon. Halimbawa, sundalong tinraidor ka, ililibing mo pa ba doon? Sundalong pumatay ng, let's say, kakampi mo, ililibing mo pa ba doon? Sundalong hindi naging magandang ehemplo sa kanyang batalyon, ililibing mo pa ba doon? That is what I mean by the spirit of the law. Hindi porket ang nakalagay lang, basta pangulo, basta sundalo, pwede nang ilibing. You literally take it as is. So, ang ginagawa ng Korte Suprema ngayon, na natutuwa ako na nagpapaliwanag si Justice Carpio at itong si Justice De Castro and Leonen publicly, is dapat maintindihan ng tao ang buong context. Alam nyo, ang mga desisyon na ganito ay hindi lang po para sa atin. Ito po ay para sa mga susunod na henerasyon. Ito rin po ay para sa itsura natin sa ibang bansa. Sana tandaan po natin na noong 1986, tiningala tayo ng buong mundo na nagtanggal tayo ng diktador. Sinabi po natin na ayaw natin ng diktadurya. Hindi po natin tinularan ang sinasabing pagnanakaw noon ni Marcos. Dineklara ng buong mundo na tayo'y nagkaroon ng bilyon-bilyong piso at dolyar na utang na hindi po nagastos sa Pilipinas dahil ito po ay winaldas. Hindi po ito personal laban sa pamilya Marcos ngayon dahil kilala ko ang marami sa kanila at katunayan naging kaibigan ko ang ilan sa mga Marcos ngayon. Ito po ay punto ng prinsipyo. Bagamat pwede nating sabihin na ang mga anak dapat bigyan ng pagkakataon para patunayan ang kanilang galing at gusto magserbisyo, ang isyong ito ay specifically dito lamang kay dating Pangulong Marcos.
And I think dapat we have to isolate this issue and be objective about it. Kahit na po supporter pa kayo ni Senator Bongbong Marcos o ni Governor Amy Marcos, na katunayan, sinama ni Pangulong Duterte na pinakamagaling na gobernadora doon sa anti-drug watch list niya. Number 1 dun si Governor Amy. Ito ay ibang issue. Yun po ang dapat nating tignan. Ano ang sinasabi natin sa buong mundo? Ano ang sinasabi natin sa susunod na henerasyon? Ano ang sinasabi natin sa ating mga anak, mga apo kapag nagtuturo tayo ng history lesson kung ano ang pwede sa gobyerno? Kunyari sabihin ko, ako naniniwala dapat ang mga nagnanakaw na politiko, death penalty. Baka walang matira. Pero paano yan kung sasabihin ng mga ng mga estudyante, paano po yan, Teacher Karen? Yung sinabing nagnakaw noon, nakalibing po sa libingan ng mga bayani. Paano po yun, ma'am? Bagamat masaklap isipin dahil nga po umusad na ang panahon, sa totoo lang, wala namang magbabago kung hindi dun ilibing ang mga labi ni dating Pangulong Marcos. Ang mga sumusuporta kay Marcos, nagmamangal sa kanya, ay nabibisita po siya at nakakapagbigay ng respeto doon po sa Ilocos. Pero bakit kailangang pilitin? Diba? Nasa libingan ng mga bayani siya ihimlay na ang pananaw ng siguro ng marami nga ay ito ay hindi lang sampal sa kanilang naranasan, kundi maging sa ating magiging kinabukasan at maging sa ating kasaysayan. So ito po ay first round lang ng oral arguments. Tandaan natin may 2 punto po ito. In the next few days, pakinggan rin natin ang punto ng mga kumbaga nais na matuloy ang pagpapalibing sa libingan ng mga bayani at kung ano ang kanilang dahilan. Ito po ang essence ng isang demokrasya. At dito naman hanga ako kay Pangulong Duterte dahil kahit nga po sinasabi ng ilan ang tigas ng ulo ni Pangulong Duterte kung anong gusto niya. Ang nakakabilib naman sa kanya, kahit pinipilit niyang ililibing doon si Marcos dahil pinangako niya ito nung eleksyon. Sinabi niya, magpunta kayo sa Korte Suprema. Pag pinigil ng Korte Suprema yan, susunod ako. May paninindigan, Karen Davila at Victor De Leon Lima sa Pasada sa East